What's up mga ka-Chicks Maxter? Kumusta kayong lahat? So ako, okay lang ako. Okay na okay pa rin ako. So ito ako ngayon, dakilang tambay, jobless. And paupo lang, paigay-ga lang, kain, tulog. Yun lang yung routine ko ngayong bakasyon. And of course, I'm spending time with my mother. My mother dear, kasi may sakit yung nanay ko, so kailangan ko munang magstay for a while. Kaya lang, nabobore na talaga ako. Ko alam, ganito pala yung feeling, no, yung pakiramdam na sometimes mananakit na yung katawan mo dahil wala kang trabaho. Isa kang dakilang tambay. So yun yung buhay ko, yun yung life update ko lately. So kailangan ko munang magstay for my mother there. So ayun na nga, kung kailan mag-a-apply ulit ako, saka naman nagkamalas-malas ito. For this past few days talaga na-realize ko na mahirap pala maging tambay. Kapag jobless ka, mahirap yung ganun, yung paupo-upo ka lang naghihintay ng blessing. And for me, hindi naman pag-waste of time itong ginagawa ko sa buhay ko naman itong mga ka-Chicks Maxter. Katulad na sinabi ko, I am spending time sa pamilya ko. And ayun, umalis na silang lahat yung mga kapatid ko, isa-isa nang nagsisialisan, naganap ng mga ikakabuhay nila. At ako naman dito is palubog na. Bored na talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako papatungo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So I decided na mag-apply na lang ulit. So ito na yung worst, mga ka-Chicks Maxter. Naku naman, kung kailan naman gusto ko nang mag-apply, gusto ko nang magtrabaho ulit, gusto ko nang mag-explore na naman kung saang panig na mundo na naman ako gustong pumunta. Isa nga naman, naggera-gera na yan. Saka naman, umusbong itong kunyawang girang to. Paano na ngayon yan, yung application ko? Actually, last month pa ako nag-a-apply. Nag-apply ko as cleaner. Kasi, okay na, pwede na ako maging cleaner kasi may experience na ako abroad. So, magiging mas easy na sa akin ang mag-apply bilang skilled. So, ito na nga, mag-apply na ako kung kailan meron na akong naipon na pang placement fee. Usually kasi pag mag-apply kang cleaner, kailangan mo ng placement fee, kailangan mo ng processing fee. So, pinag-ipunan ko talaga yung pinaghandaan ko yon. And sadly, umikse na itong gira na to. Ang nangyari, nataingga ako. Nataingga yung application ko. Lahat pending. Kaya nangyari, ito patambay-tambay ako dito sa may gilid. Iwan ko ba naman dito sa mga bansang to nakakasarno? Bakit hindi na lang yung mga leader yung magbugnuan? Yung mga leader na lang yung maggera, magsuntukan, mag-wrestling, lahat-lahat na. Bakit kailangan pa country to country? Hindi na lang leader versus leader. Naapektuhan tuloy tayo. Naapektuhan ng mga gustong maghanap buhay. And most specifically, naapektuhan yung mga civilian sa mga bansa nila. Hindi naman ito basta tapang lang eh. Kung panonorin yung balita talaga, it's not about na pagiging brave, pagiging matapang bilang isang leader. Hindi ko alam kung anong punot dulo talaga ng gera na to. Hindi ako nanonood ng balita honestly, dahil ayoko ma-stress. In this past few months, weeks, years, hindi ako nanonood ng balita. Ayaw ko ng balita. Nanonood lang ako yung mga source of entertainment, yung mga nakakatawa, dahil gusto kong matawa, ayokong manood ng mga stress. Kaya lang, mas lalo ako na-stress. Na-stress ako. Na-stress ako dito sa buhay ko ngayon. Nakakapagod palang maging tambay. Nakakapagod ang maging jobless. And kung kailan gusto ko na ulit magtrabaho, maging makabuluhan ang buhay ko, mag-explore na naman, saka pa nagpasikat itong mga leader ng bansang tong Israel at Iran. Hindi na lang sila yung mga dalawang president, yung dalawang leader na lang yung magbugnuan eh. Hindi na lang sila magsuntukan. Nandadamay pa sila. Nadadamay nila ang ekonomiya nila, nadadamay nila yung mga tauhan nila, nadadamay nila yung mga sundalong ipinapadala nila sa mga gera. Kawawa yung mga family. Yung mga nawalan ng bahay, yung mga apektado talaga, yung mga civilian, yung mga bata talaga eh. Sila talaga yung kawawa. Yung mga leader na yan, payabangan lang yan, palakihan ng tae, Diyos ko naman. Nadadamay tuloy yung mga gustong maganap buhay, gustong mabuhay ng mapayapa dahil sa mga pride ng mga yan. So ito, nadamay ako kaya ito ako ngayon. Pending. Kaya plano ko is plan B, maghanap ng trabaho. So, ito
ito na lang yung option na natitira talaga maghanap ng trabaho. Habang hinihintay ko na ulit na lumamig na ang mga ulo ng mga punyetang mga ano na yan, didirato na yan, yung mga paggera-gera na yan. Actually guys, nung pinanood ko yung balita talaga, nawa talaga ako dun sa mga bata talaga eh. Yung mga civilian, yung mga lumilisan sa lugar nila para maging safe. Yung mga pag nakikita mo talaga yung nagpapaunahan sila ng mga pagkain, paghabol ng mga pagkain, mga gamit, mga basic needs. So, nakakalungkot lang no na kailangan umantong sa ganito. At kung tutusin, kung makikialam pa yung iba't ibang bansa, World War III na talaga to. May walang laban tayo. Tumahimik na lang ang mga taga-Pinas. And baka magunaw na yung mundo kung sakali. Kasi palabasan na to ng mga naipon, ng mga nuclear weapon. So tayo, wala tayong naipon. Utang lang naipon ng Pilipinas. Sa totoo lang. And sana matigil na tong gira na to. Sana, hopefully talaga. Pinagdarasal ko talaga na matapos itong walang kwentang gira na to. Para naman makausad na lahat at mabuhay ng mapayapa. Lalong-lalo na doon sa mga affected na mga bansa, na mga civilian sa bansang naroon kung saan nagkaroon ng gera, like mga tao sa Iran, Israel. Kawawa yung mga bata doon. Kawawa yung mga civilian, yung mga inosente talaga yung nadadamay. So sana matigil na to. Itigil na tong gera na to. Balita ko nakialam pa yung Amerika eh. Pero sana talaga, hopefully, magkaroon na ng peace dahil yun ang kailangan nating lahat. Katahimikan at kapayapaan. Hindi yung gera-gera na yan. Sana mag-upin na talaga. Yun talaga pagdarasal, tulungan nyo ako magdasal dahil bored na talaga ako dito. Gusto ko nang magkaroon ng trabaho. I just wanna share my thoughts lang. Yun lang. Gusto ko lang mag-rant. Gusto kong magsabi ng saloobin ko. Gusto ko lang mag-share ng mga nasa aking kautak-utakan, mga Chicks Maxter. So thank you for listening and have a good day. Sayonara.